Tuloy-tuloy ang dating ng mga debotong gustong makita ang labi ni Pope Francis. Yan ay matapos itong prosesyon papunta sa St. Peter's Basilica. 3 araw ang ilalaan para sa burol at public viewing para kay Pope Francis. At live mula sa Vatican, nasa frontline ng balitang yan si Jovi Francisco. Jovi, may protocols bang sinusunod ang mga puipila dyan para sa public viewing? Mayroon kung protocol yung tipong kailangan ba pre-registered o nakapagpalista before makapasok tayo. Wala naman yun. Pero naging stricto kanina umaga before yung prosesyon. Pero pagkatapos nung misa at pagbubukas nung visitation or public viewing, ay naging maluwag na. Sa mga obvious lang naman yung mga rules na sinusunod nila na sana ay huwag na magdala ng sobrang malalaking mga kagamitan o kaya ay yung mga delikadong mga gamit na pwedeng makaharm ng iba pa mga narito ay yun ang pinagbabawal. Kaya yun ay tipong pagdating mo dun sa isang choke point dito ay yun lang naman ang tinitingnan at ikay makakapasok naman agad dito sa loob ng St. Peter's Square. At ano nga ba ano pa nga ba may anong mga nangyari ngayong maghapon dito sa Vatican? Na ito ang report. Mula sa Casa Marta Guest House, sinimulan ng mga kardinal at iba pang alagad ng simbahang katolika ang traslasyon sa labi ni Pope Francis hanggang makarating sa St. Peter's Basilica sa Vatican City. Sa labas ng simbahan, nag-abang ang libo-libong deboto. Kasama naman sa mga maagang nag-abang ang mga kababayan natin. Gusto raw nilang magbigay pugay sa huling pagkakataon sa namayapang Santo Papa. Gusto ko lang pong magbigay ng last salute sa Papa. Sobrang lungkot po, nakakabigla. Hindi mo akalain dahil nag-last last appearance pa siya. Yung pala nahihirapan na siya noon. 3 araw magtatagal ang public viewing sa labi ni Pope Francis sa loob ng Basilica. Sa papal altar, mananatili ang labi ng Santo Papa at sa Sabado naman gaganapin ang funeral rites. Kabilang sa nagkumpirmang dadalo riyan si Pangulong Bongbong Marcos kasama si First Lady Lisa Araneta Marcos. Pupunta rin si US President Donald Trump na minsan ang kinontra ni Pope Francis dahil sa mahigpit niyang patakaran, partikular ang immigration policy ng Amerika. Sa mismong araw ng libing, mula sa St. Peter's Basilica, dadalhin sa Basilica of St. Mary Major sa labas ng Vatican City ang labi ni Lolo Kiko. Dito sa ililibing na isa sa kanyang mga hiniling bago siya namayapa. Base sa mga ulat, sinasabing inilibing doon ang mga alipin at mahihirap noon. Kasama sa habilin ni Pope Francis na huwag lagyan ng dekorasyon ng kanyang puntod maliban sa ilalagay na inscription ng kanyang papal name sa salitang Latin na Franciscus. Si Pope Francis ang kauna-unahang Santo Papa na ililibing sa labas ng Vatican sa loob ng 1 siglo o 100 taon. Ang Malacanang nagdeklara na ng period of national mourning mula ngayong araw hanggang sa mailibing ang Santo Papa. And alam nyo, kalalabas lamang ng media, ng international media nagko-cover ngayon dito sa Vatican doon sa ginaganap na visitation or public viewing. Pumasok kami doon para i-observe yung at i-cover yung nagaganap na pagdalaw ng mga deboto o kaya ay ng mga Katoliko sa kanilang namayapang Santo Papa. At napansin lang natin kasi may mga nagtanong sa mga live coverage natin na medyo malayo ba yung distansya from kung nandun sa altar, sa papal altar, yung mga labi ni Pope Francis saka doon sa mga dadaan para sa isulyapan. Napakalapit lang, parang tela lang yung nagse-separate sa kanila. So sa kanila at saka doon sa mga labi ni Pope Francis. At napakahaba pa rin ng pila maging doon sa loob ng Basilica hanggang sa labas. Paglabas sa amin ng Basilica, nakita natin na kahit maggagabi na ay napakahaba pa rin ng pila dahil yun nga, hanggang alas 12 naman ng gabi ay bukas itong St. Peter's Basilica para nga tanggapin yung mga dadayo rito para silipin ang mga labi ni Pope Francis. At paglabas naman ng Basilica, makikita naman doon, nakita natin at napansin na inaayos na yung mga
gagamitin o kaya yung setting para doon sa funeral rites sa Sabado, no, may Ed, dahil kita na dyan, ginagawa na yung mga scaffolding kung saan maglalagay ng mga media tents doon, seats for the world leaders, pati mga barricades para doon sa mga VIP at saka doon sa mga mga pari at madre na dadalo doon sa rites sa Sabado. Kanina doon sa briefing ng Vatican group, sinabi nila na in-expect nila na kung marami ngayon, mas nadami pa before mag-weekend at ang tansya nila ay tens of thousands yung mga maaaring dumalo dito hanggang sa Sabado. Okay. Joby, meron ng mga cardinals na nandyan, di ba? So, are we, do we know, are we aware if any of the Filipino cardinals are already there in the Vatican? Have you seen any of them so far? We haven't seen any of them dito, pero ang alam lang natin ay si Cardinal Tagle ay narito na. Nakita na siya sa isa sa mga importanteng pulong kahapon at kanina. Pero hindi pa yata kompleto yung mga kardinal na magagaling ng Pilipinas, Ed. Pero may oras pa naman dahil ang pinaka inaantabayanan talaga dyan ay yung event sa Friday at syempre pagkatapos doon ay yung paghahanda para doon sa conference. Jovi, para sa aming mga nandito lang sa Pilipinas, nakita namin sa video mo, parang hindi sila mahigpit, no? Pag pumunta sa loob, pwede mag-picture, pwede mag-video. Tapos parang kahit gaano kahaba yung pila, tama ba? Mabilis lang dahil parang mabilis lang yung flow, hindi sila tumitigil. Mabilis lang yung flow, pero parang kumbaga, sige, parang siguro na dito, parang tip na rin sa mga pupunta. Mabilis doon sa harapan kapag dahil meron talaga nagbabantay, Pero kasi pagdating mo sa side, parang you're free to go and roam pagkatapos doon. So pwede pang gamitin yung camera mo or yung cellphone mo to take more shots, kung medyo nakulangan pa kayo doon sa harapan. Although mahirap pag nandun sa harapan talaga, Alright. Maraming salamat sa iyo, Jovi Francisco, live mula sa Vatican. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.